Ako sa JR. Tamad ako, kaya may utang pa ako. Kaya tara, samahan niyo ako. Let's go! Dalahin mo na yung gagawin. So yun. Isang araw nga bigla na lang ako napatingin sa luma akong motor, tapos napaisip ako na what if paganahin ko to. Almost 3 years na nga din palang nakatambak tong motor na to. Ito nga pala yung kauna-unahan ko motor bago dumating si Magenta. So yun siya mga ka-hyper, lumang luma na yung motor ko na to kasi napakatagal na ito. 2018 ko pa ito nakuha. Yan o. So lalagyan natin siya ng sidecar para pagkapirahan natin. So ngayon babombahan muna natin. Let's go! Bali kung bakit ko nga siya ayusin mga ka-hyper, lalagyan ko siya ng sidecar upang gawing food cart. Bali ito nga yung bago kong idea na pagkakitaan ko para may pambayad ako sa utang ko. Grabe, sobrang hirap nga pagkakitaan ng pera tapos ang bilis lang malalagas. Ang hirap talaga mabuhay kapag alipin ng salapi. Aray ko ah. So yun mga ka-hyper, as of now ito yung kailangan natin. Preno, hose, filter, langis, saka gasolina. Yun muna yung kakailanganin natin ngayon para mapa-under tong motor na to. So yun mga ka-hyper, bali nag-change oil muna tayo. Yan, nangiram din tayo sa tropa ng impact dahil wala tayong ibang gamit. Tinanggalin na natin ng filter. Yan, yan kung makikita nyo. Yan, carburetor papalitan natin yan pag nagka-budget tayo, pero samantalain mo na yung gagamitin natin ngayon. Mga bata oh. Yan, sinange oil ko na. At papaandarin na lang natin. Bibili tayo ng caliper sa susunod pag may budget na. Pero try muna natin ayusin to. Magagamit pa natin yung caliper ng preno na itong Shogun, yung stock niya. Tsaka papalitan natin doon. Sinange oil ko na din siya. Tatanggalin natin yung preno. Umorder na ako ng preno na ito. Ito luma na to yun. Luma na. Pati ito luma na oh. Yan oh. So yung mga ka-hyper, tara ayusin na natin to. Let's go! Habang nag-aayos nga ako mga ka-hyper, biglaan na lang bumuhos yung malakas na ulan. Bali tinakpan ko nga muna siya mga ka-hyper kasi baka bigla siyang lagnatin. Baka kasi kapag hindi ko tinakpan ay sipunin yung tambucho. Sinusubukan talaga tayo ng panahon. Gabi ko na nga naayos tong motor ko mga ka-hyper dahil gabi na nga din tumila ang ulan. Maandar na siya mga ka-hyper yan. All goods na siya, maandar na. Lilinisan na lang natin. Bahan tagal na nakatambak na ito pero napagana pa natin. Kaya medyo may problema lang sa carburetor pero kahit paano papalitan na lang natin yan kung di talaga kaya ng carburetor. So yan oh. Bawis na. Maandar na. Hey. Bali tinanggal ko na nga din pala yung mga flarings mga ka-hyper para malinisan ko na yung mga kaloob-looban nito at maayos ko na din yung mga wirings. Buti na lang talaga mga ka-hyper kahit napakatagal ng motor na to ay napa-under ko pa rin. At habang naglilinis nga ako ng motor ko mga ka-hyper ay napatingin ako dito sa aming lumang food cart. Napaisip ako na what if ito na lang ang ayusin ko at gawing sidecar. Napaisip ako na ito na lang lalagyan ko ng gulong para ikabit dito sa luma kong motor. Mukha din naman sakto yung lapad niya upang lagyan ng gulong at gawing sidecar. Medyo luma na nga to at marupok na yung ilalim nito pero gagawa natin ng paraan para mapatibay ko talaga. Yo, what up? This is a day 3 ng pag-aayos namin ng push cart. Yan. So ngayon bibili muna kami ng tubo kasama ko si Yuri. Bibili kami ng tubo para sa pang-frame ng push cart na gagawin namin dahil marupok na nga itong push cart na rin. Yan, pampi-frame natin dyan bago natin sa salpak. Ganito kalaking tubo na bibili natin. Kung mura lang yung ganitong tubo. Para matibay-tibay kahit marami tayong ilagay. Kaya tara, samahan naman ako Yuri. Let's go! At dali-dali na nga kagad ako naganap sa hardware ng bakal na gagamitin namin, kaso nga lang yung tubong hinahanap namin ay napakamahal. At dahil mahal nga yung tubong hinahanap namin ay nag-angle bar na lang kami. Bukod sa mura na din kasi ito mga ka-hyper ay medyo makapal na din siya. At pagkatapos ko nga bumili ng bakal mga ka-hyper ay dali-dali na kagad ako bumili ng rim at gulong. Dahil ito nga ang isa sa mga kailangan upang maging sidecar ang gagawin natin food cart. At pagkatapos ko nga bumili na isang set ng rim mga ka-hyper ay nakita ko sa junk shop na isang shock. Ito nga din pala ang isang importante mga ka-hyper para sa isang kulong upang hindi maging matagtag. Bali dual purpose nga pala itong gagawin namin mga ka-hyper. Bali ang naisip ko mga ka-hyper, pwede siyang gawing kulong-kulong at pwede siyang gawing food cart. Bali si Papa na nga yung nag-welding na ito mga ka-hyper para ma-align talaga ng maayos. Bali pagkatapos nga madikit ni Papa yung shock at isang rim mga ka-hyper, another alignment na naman para ikabit na sa motor. At eto nga mga ka-hyper, pinapormahan ko na para gawing kulong-kulong. At ayun nga mga ka-hyper, dual purpose nga itong ginagawa ko na to. Bukod sa pwede na siyang gawing kulong-kulong ay magiging food cart pa siya mga ka-hyper. At bali kalahati nga ng food cart na to mga ka-hyper ay ditanggal. Yo! Hey! Ano? Ikaw, wala ka. Ano mo? Yo, shout out kay JR. Idol to. Jay. Follow nyo siya. Yan.
Tamang konti lang. Let's go. Bali, ganito na nga pala kinalabasan ng kulong-kulong mga ka-hyper. Bali, puro frame nga lang muna ang ginawa ko mga ka-hyper para malaman ko kung pantay ba talaga ang pagkakabit ko sa motor. At eto nga mga ka-hyper, ite-test drive ko na kung matibay ba talaga ang pagkakagawa namin. Ayun o. Test drive na o. Food cart. Angas. Bali, ito na nga yung idea sinasabi ko sa inyo mga ka-hyper. Bali, kakalahatiin namin yung luma namin food cart. Tapos ipapatong nga lang namin sa ginawa namin kulong-kulong. At pagkatapos nga mga ka-hyper, ganito na yung kinalabasan niya. Bali, abangan nyo na lang sa susunod na video mga ka-hyper kung ano pa yung mga gagawin ko dito. At bago nga matapos tong video na to mga ka-hyper, ay humihingi lang ako ng konting suporta sa inyo. Sana i-follow nyo ang aking Facebook page at i-like nyo ang aking mga video. Yun lamang mga ka-hyper at salamat sa inyong panonood.